Ang paradox ng pagiging. Lahat tayo ay naghahangad na maging isang bagay. Ang ating pakiramdam ng tadhana ay nagbibigay inspirasyon sa atin na tumingin sa hinaharap para sa ating banal na tungkulin. Sa isang banda, ang pakiramdam na ito ng tadhana ay maaaring maging isang positibong mithiin na humahantong sa atin sa positibong paglago. Sa kabilang banda, maaari itong maging isang mapanirang pwersa na sumisira sa bawat pangarap natin. Dapat nating maunawaan ang mga banayad na batas ng puso upang mabuksan ang misteryo kung paano maaaring gumana ang ating pagnanais na maging positibo at negatibo. Si Dave, isang kaibigan ko, ay nakipagtalo sa lahat ng nakapaligid sa kanya bawat linggo habang siya ay hinahamon ng mga mensaheng pinapangangaral ko. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili at ang iba na hindi siya sumasang-ayon mula sa isang doktrinal na pananaw sa aking sinasabi. Ngunit ang totoo ay natatakot siya. Natatakot siya sa hamon ng personal na paglago. Ginawa niyang isang mapanirang balakid ang maaaring maging isang positibong hamon. Ang nakalaan para sa kanyang ikabubuti ay naging kanyang pagbagsak. Hinahanap ni Dave ang katotohanan ng Kawikaan, Kabanata 10, taludtod 29 sa kanyang buhay. Sinasabi ng banal na kasulatang ito, ang daan ng Panginoon ay kalakasan para sa matuwid. Ang salitang matuwid ay literal na nangangahulugang tuwid. Ang mga taong ang puso ay nakahanay sa katotohanan ng Diyos ay nakikinabang sa katotohanan. Ang mga taong ang puso ay pumipilipit sa katotohanan ay nawawasak nito. Ang ating reaksyon sa katotohanan ay palaging isang pagpapahayag ng ating pakiramdam sa sarili. Ayon sa mga batas ng heart physics, ang parehong mga batas na mamahala sa kalikasan ay nagpapakita ng mga aspeto kung paano gumagana ang Diyos sa ating mga puso. Halimbawa, sa pisika, ang batas ng kabaligtaran na puwersa ay nagsasabi na para sa bawat kilos ay mayroong pantay at kabaligtaran na reaksyon. Ang parehong batas na ito ay gumagana sa puso. Bagamat ang ating mga hangarin ay maaaring positibo, kasabay nito ang ating mga salita ay maaaring nagpapahiwatig ng isang bagay na negatibo at mapanira sa ating mga puso. Patuloy na nagsasalita si Dave sa mga negatibong salita na lumikha ng isang mapanirang reaksyon sa kanyang buhay. Naisip niya na ang hamon na lumago at umunlad ay isang hamon na maging. Ang kanyang patuloy na negativity ay nagtulak sa kanya na magtuon sa kanyang kakulangan o kawalan ng kakayahan sa halip na sa kanyang mga posibilidad. Sa pamamagitan ng negatibong pagsasalita tungkol sa mga pagbabagong gusto nating gawin o tungkol sa proseso, sa huli ay nakukumbinsi natin ang ating sarili na huwag man lang magsikap. Kakatwa nga, dahil sa kakulangan natin ng pag-unawa sa kabalintunaan ng pagiging, pinapatay natin ang isang prosesong natapos na para sa atin. Bago tayo maligtas, hinahangad nating maging isang bago, isang kakaiba. Ang pagnanais na iyon ang nagtutulak sa atin na umasa sa Diyos para sa kapangyarihang magbago. Kapag tinanggap natin si Jesus, nagtatapos ang yugtong iyon ng paghahanap. Tayo ay naging isang bago. Hindi ito basta gasgas lamang. Ito ay isang mahalagang realidad. Ito ang pundasyon ng lahat ng buhay sa bagong tipan. Kaagad, pagkatapos ng kaligtasan, dapat na rin simulan ang pagpapanibago ng ating isipan. Ngayong tayo ay naging isang bagong nilalang, kailangan nating makita ang ating sarili sa bagong pagkakakilanlang ito. Ito ay maaaring pinakamalaking paglabag na nangyayari sa mga bagong convert. Hindi sila matatag sa mga pangunahing kaalaman ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi sila sinasabihan na sila ay isang bagong nilalang. Iniisip nila na pinatawad na lamang ang kanilang mga kasalanan. Sila ay nasasabik. Nararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. At handa silang gawin ang anumang bagay at lahat ng bagay na mahalaga sa pagpapalugod sa Diyos. Kadalasan, ang lahat ng sigasig na iyon, lahat ng positibong enerhiya na iyon ay naliligaw. Sila ay masigasig na nakatakda sa isang landas ng pagkawasak bago pa man nila gawin ang kanilang mga unang hakbang. Noon pa man ay sinisikap naming itatag ang mga tao sa mga pangunahing kaalaman ng buhay Kristiyano. Ang paglalagay ng isang tao sa tamang landas ay mahalaga para sa isang buhay ng tagumpay. Kung mas maaga itong mangyari, mas maliit ang posibilidad na mahulog ito sa bitag ng pagsisikap na maging. Sa bagong kapanganakan, kailangan mong malaman, una, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Ikadalawa, binigyan ka ng kaloob ng katuwiran. Ikatatlo, ikaw ay kwalipikado para sa lahat ng ibinigay ng Diyos para sa iyo. Ang dating ikaw ay namatay na.
Kung patuloy mong nakikita ang iyong sarili sa paraang nakikita mo noong nakaraan, kakaunti ang iyong maranasang benepisyo mula sa ginawa ng Diyos sa iyo. Ang iyong pangunahing layunin ay baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Ang pagpapanibago ng iyong isip, ang susi, ang panimulang lugar, ang pundasyon ng pamumuhay Kristiyano. Ito ang lugar kung saan mo sinisimulang makita ang iyong sarili bilang isang bagong nilikha. Iniiwan mo ang larangan ng pagiging at papasok sa lugar ng pagiging. Ang mga hindi ipinakikilala sa konsepto ng pagpapanibago ng isip ay iniisip na kailangan pa rin nilang magbago. Mas masigasig nilang hinahabol ang pagbabago kaysa dati. Gayunpaman, hindi nila namamalayan na ginagamit nila ang batas ng reaksyon sa heart physics. Habang lalo nilang sinasabi sa kanilang sarili, kailangan kong magbago. Lalo nilang pinaniniwala ang hindi pa sila nagbabago. Habang lumalalim ang kanilang pagnanais na maging ganito, lalo nilang pinaniniwala ang hindi pa sila nagbabago. Ang tunay na pagkahilig na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos ay kadalasang nagiging isang bitag na walang makakatakas. Gaya na sinabi ni Propeta Isaias, ang aking bayan ay nabihag, dahil wala silang kaalaman. Isaias, Kabanata 5, taludtod 13. Si Dave ay desperado na paglugdan ang Diyos. Sa kasamaang palad, mayroon siyang sigasig na walang kaalaman. Ang Diyos ay maaari lamang malugod sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang pagtitiwala sa natapos na gawain ng Diyos. Sa halip na tanggapin ang nagawa na para sa Kanya, sinisikap ni Dave na maging. Sa makatuwid, pinatibay niya ang kasinungalingan na hindi siya nababago. Ang mga taong wastong ipinakilala sa konsepto ng pagpapanibago ng kanilang isipan ay napagtanto na ang pagbabago ay naganap na. Hindi na nila sinusubukang maging. Pumasok na sila sa larangan ng, ako nga, hindi nila hinahangad na magbago. Gayunpaman, hinahanap nila ang pagbabagong dumarating habang nakikita nila ang kanilang sarili sa liwanag ng kapangyarihan ng Diyos na magpabago. Bagamat ang konseptong ito ng pagbabago, laban sa pagbabago ay banayad, mahalaga ito sa emosyonal at espiritual na kalusugan. Sinasabi ng pagbabago, hindi ako at dapat akong maging. Sinasabi ng pagbabago, ako nga at ako ay sumusuko sa isang proseso. Ang isa ay nakakatulong sa pananampalataya at pagpapahalaga sa sarili. Ang isa ay may posibilidad na hindi maniwala at matuwid na nakasentro sa mga gawa. Ang isa ay magdadala sa iyo sa lugar ng pahinga. Ang isa naman ay magdadala sa iyo sa lugar ng patuloy na pagsisikap at mga patay na gawa. Ang isa ay lumilikha ng kamalayan sa katuwiran. Ang isa naman ay kamalayan sa kasalanan. Gaano man kaliit ang mga pagkakaiba, ang mga kahihinatnan ay napakalaki. Ang pagbabago ay panlabas. Ang pagbabago ay panloob. Ang pagbabago ay nagmumula sa pressure. Karamihan sa mga taong nagsisikap na magbago ay may negatibong motibasyon. Sinusuri nila kung ano ang mali sa kanilang sarili at hinahangad na ayusin ito. Nararamdaman nila ang pressure na magbago. Ang mga taong sumuko sa proseso ng pagbabago ay nakikita kung sino talaga sila kay Jesus. Naniniwala sila na sila ay ginawang matuwid. Mayroon silang imahe ng kanilang sarili kay Kristo. Pagkatapos ay sumuko sila sa kapangyarihan ng kanilang bagong matuwid na kalikasan. Ang kalikasan ng Diyos sa kanila ang gumagawa ng gawain. Ito ay higit pa sa mga konsepto ng natural na pag-iisip. Sinasabi ng natural na pag-iisip, kailangan kong magbago upang mapaglugdan ang Diyos. Sinasabi ng espiritual na pag-iisip, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa akin, ako ay naging. Sumuko lamang ako sa kanyang kapangyarihan na gumagawa sa akin. Sa aklat ng mga taga-Roma, ipinakita sa atin ni Apostol Pablo ang kalagayan ng taong nag-iisip na ang kanyang pagbabago ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan o laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa laman ay nag-iisip sa mga bagay ng laman, ngunit ang mga namumuhay ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Sapagkat ang pag-iisip ayon sa laman ay kamatayan, ngunit ang pag-iisip ayon sa espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang pag-iisip ayon sa laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapailalim sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Kaya nga, ang mga nasa laman ay hindi maaaring magbigay lugod sa Diyos. Mga taga-Roma, Kabanata 8, taludtod 5 hanggang 9. Ito ang pananaw ng taong hindi nabago ang kanyang pag-iisip. Ang paraan ng kanyang pangangatwiran ay nagpapahirap sa kanya na ma-access ang walang limitasyong kapangyarihan ng Diyos. Siya ay nakulong sa kanyang sariling personal na kapangyarihan. Bagamat maaaring gumana iyon para sa ilang mga sitwasyon,
Hindi ito kailanman sapat para sa lahat ng hamon ng buhay. Ganito ang mababasa sa The Message sa mga taga-Roma, Kabanata 8, taludtod 5 hanggang 9. Ang mga nag-iisip na kaya nila itong gawin ng mag-isa ay nahuhumaling sa pagsukat ng kanilang sariling moral na kakayahan, ngunit hindi kailanman nagagamit ito sa totoong buhay. Ang mga nagtitiwala sa pagkilos ng Diyos sa kanila ay natutuklasan na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanila, ang Diyos na nabubuhay at humihinga. Ang pagkahumaling sa sarili sa mga bagay na ito ay walang patutunguhan. Ang atensyon sa Diyos ay nagdadala sa atin sa bukas, sa isang maluwang at malayang buhay. Ang pagtutuon sa sarili ay kapaligtaran ng pagtutuon sa Diyos. Ang sinumang lubos na nakatutok sa sarili ay binabaliwala ang Diyos. Nauuwi sa pag-iisip ng higit tungkol sa sarili kaysa sa Diyos. Binabaliwala ang taong iyon kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginagawa. At hindi nalulugod ang Diyos na hindi mapansin. Maiisip mo ba ang pagkabigo ng pagsisikap hanggat maaari na gawin at maging ang tama, ngunit binabaliwala ang Diyos sa buong panahon? Paghahangad na mapalugdan ng Diyos ngunit nabubuhay sa isang pag-iisip na nagpapahirap dito? Ganito ang sinabi ni Pablo nang ilarawan niya ang taimtim ngunit makasariling pamamaraan ng mga Hudyo sa pamumuhay para sa Diyos. Sapagkat ako'y makapagpapatotoo tungkol sa kanila na sila'y masigasig sa Diyos, ngunit ang kanilang sigasig ay hindi nakabatay sa kaalaman. Dahil hindi nila alam ang katuwiran na nagmumula sa Diyos at sinikap nilang itatag ang sarili nilang katuwiran. Hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Mga taga-Roma, Kabanata 10, taludtod 2 hanggang 3. Sa lahat ng mapanirang salik na pinakilala sa buhay ng isang taong nahuhumaling sa pagbabago, dalawa ang napatunayang pinakamalubha. Una, ang paglayo sa kapangyarihan ng Diyos. At ikadalawa, ang pagkasira ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kapag inilayo ng isang tao ang kanyang sarili mula sa kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya na, ang buhay ay nanatiling isang pakikibaka na wala o kakaunti ang mga tagumpay. Sa huli, ang kanyang buong relasyon sa Diyos ay masisira. Ito naman ang nagiging sanhi ng pagkasira ng kanyang pagpapahalaga sa sarili, na siyang nagiging sanhi ng pagkamatay ng pagnanais at pagnanasa. Ang pagkilala na ang pagbabago ay nananahan na sa iyo, ang simpleng pagpapasakop dito ay nagsisimulang magpalaya sa taong iyon na lagi mong pinapangarap na maaari mong maging.